Sa layuning mapalakas ang Doktor para sa Bayan program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., DBM naglaan ng pondo para sa programa. Bilang tugon sa hangarin ni Pangulong Marcos Jr. na palakasin pa ang Doktor para sa Bayan program sa susunod na taon, naglaan ang Department of Budget and Management o DBM ng 997.71 million pesos upang masiguro na magkakaroon ng maraming doktor sa mga lugar na kulang sa serbisyong medikal. Sa ulat ni Budget Secretary Amenah Pangandaman, nasa kabuang 997.71 million pesos ang inilaan ng pamahalaan sa ilalim ng Fiscal Year 2026 National Expenditure Program na sumasakop sa 909.99 million pesos para sa Medical Scholarship and Return Service Program o MSRS ng Commission on Higher Education at 87.71 million pesos para sa Pre-Service Scholarship Program o PSSP ng Department of Health na magbibigay ng suporta sa 245 medical scholars, 122 medical technology scholars, at 104 pharmacy scholars. Ang mahakbang na ito ng Pangulo ay patunay lamang na ang Marcos administration ay nakatuon sa pagpapatibay ng healthcare system sa bansa at upang mabigyan ng atensyong medikal ang lubos na nangangailangan sa anumang sulok ng bansa. Another good news, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kumpiyansa na magpapatuloy ang pagtutulungan ng ASEAN at Korea. Tiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapatuloy ang masiglang pagtutulungan ng ASEAN at Republic of Korea upang isulong ang kapayapaan, kaunlaran at seguridad tungo sa iisang layunin, ang patuloy na pag-angat ng kabuhayan at kalidad ng buhay ng mga mamamayan. Sa kanyang intervention na nagganap sa 26th ASEAN Republic of China Korean Summit, kaninang umaga, 28th ASEAN Republic of Korea Summit, kaninang umaga, binigyang pansin ni Pangulong Marcos Jr. ang matatag na pakikipagtulungan ng Korea sa ASEAN sa mahalagang larangan kagaya ng cybersecurity, ekonomiya at socio-cultural na ugnayan. Kabilang sa binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang kooperasyon sa cybersecurity, particular sa ASEAN Cyber Shield or ACS project na nag-aangat sa regional cybersecurity capabilities ng ASEAN. Sa maritime cooperation, kinilala ng Pangulo ang Korea bilang isang importanteng partner sa pagsulong sa maritime priorities ng ASEAN na nakaangkla sa rules-based international order at ng UNCLOS. Binigyang pansin din ni Pangulong Marcos Jr. ang economic cooperation ng Korea, kung saan malugod na tinanggap ng Pilipinas ang pagsisimula ng mga pag-uusap para paunlarin at palawakin ang Asia-Korea Free Trade Area o AKFTA. Sa cultural or rather sa socio-cultural at environment at climate cooperation naman, binigyang halaga ni Pangulong Marcos Jr. ang mga programa na naglalayong itaguyod ang cultural exchanges kagaya ng ASEAN ROK Film Community Program, ASEAN Korea Music Festival at Connect ASEAN. Pinuri rin ng Pangulo ang malaking ambag ng Korea sa pagpapangalaga sa kalikasan kagaya ng Clean Air for Sustainable ASEAN o CASA at ASEAN Korea Cooperation for Methane Mitigation o AC or AKCMM. Another good news, kahalagahan ng pakikipag-ugnay sa ilalim ng ASEAN Plus 3, binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Muling pinagtitibay ng Pilipinas na ang pakikipag-ugnay sa ilalim ng ASEAN Plus 3 ay patunay na sa pamamagitan ng bukas na dialogo at matatag na pagtutulungan, ang mga hamon ay maaaring maging susi tungo sa bagong oportunidad. Patuloy nitong dapat na itaguyod ang sama-samang pagsisikap para sa pangmatagalang kapayapaan, katatagan at kaunlarang rehiyon. Sa intervention ni Pangulong Marcos Jr. sa 28th ASEAN Plus 3 Summit, kinilala ng Pangulo ang malaking ambag ng ASEAN Plus 3 para sa regional resilience at cooperation sa gitna ng mga pagsubok sa rehiyon. Nananawagan din si Pangulong Marcos Jr. na mas matatag na kolaborasyon upang wakasan ang transnational crime sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa cross-border coordination, information sharing at victim-centered protection. Kinilala rin ni Pangulong Marcos Jr. ang upgrade sa Chiang Mai Initiative Multilateralization at ang pagbuo ng Rapid Financing Facility
na nagpapatibay sa regional finance safety nets. Isinusulong din ng Pangulo ang MSME participation sa Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP sa pamamagitan ng accessible guidance at export support. Nananawagan din si Pangulong Marcos Jr. na patatagin ang social protection system para sa mga vulnerable sector, kagaya ng migrant workers sa ilalim ng ASEAN Training Center for Social Work and Social Welfare o ATCSW, at ang pagkonsidera sa disaster risk reduction bilang isang component sa sustainable development na naaayon sa Sendai Framework, SDGs at climate priorities sa ilalim ng innovative early warning technologies. At sa ngayon po ay maaari na po ako tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula po kay Marie Zumali, GMA7. Good morning, ma'am. Sorry, good afternoon na po pala. Ma'am, in the signing of the ASEAN-China Free Trade Area Upgrade tomorrow and the ATIGA amendment yesterday, what tangible benefits can ordinary Filipinos expect, especially in terms of jobs, exports, and lower prices po? Katulad na nabanggit natin kahapon, nagsata na rin po si Secretary Tez Lazaro at pati si Secretary Frederick Go na malaki po ang magiging advantage din ng Pilipinas, hindi lang ang Pilipinas, ang mga nasasakop or na kasama po dito sa programang ito para sa pangmatagalang advantage sa ekonomiya, sa pagkakaroon ng magandang trabaho para sa ating mga kababayan. Dahil ito po ay nagsisulong ng magandang investment para sa ating bansa. At ang detalye po niyan ay maaari nyo rin po nga itanong sa ating Pangulo bukas po sa kapihan. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good morning po. Ay, good afternoon po. Yusek, President Marcos, in his intervention sa US-ASEAN Summit, expressed deep concern, lalo na po sa sitwasyon sa West Philippine Sea and in the South China Sea. Sabi niya nga po, there are clear violations of international law. So, meron po bang reaction maybe coming from ASEAN or even with the US when it comes to the President's call for accountability and adherence to international law? Sa ngayon po, sa mga oras na ito ay wala pong nabanggit sa atin ang Pangulo at malamang po ang detalye po kung mayroon man ay maibibigay sa inyo po ng Pangulo during the kapihan. But ito pong pagpapahayag ng Pangulo ng concern sa mga nagaganap sa West Philippine Sea dito po sa ASEAN Summit ay pagpapakita po ng ano po sa mga kababayan natin. Ang kinakailangan lang po natin at mapakita rin po ng ating bansa ay dapat tumutupad po tayo kung ano nasasabi ng batas. Yan lang po ay nauugnay sa international law, sa UNCLOS, at lahat po ng bansa at mas maigi po na mas mainam na sumunod kung ano po ang nasasabi ng batas para hindi po nagkakaroon ng anumang kaguluhan o misinterpretation or misunderstanding ng mga aksyon ng bawat isa. Sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, some business groups criticize President Marcos for mabagal daw na pagtugon doon sa issue ng corruption. Sabi nila doon sa kanilang letter, so na pa nung sinabi ni Presidente na mahiya naman kayo. But up until now, konti yung nakikita nilang progress. For example, hindi sila nakakakita ng whole departure order, puro lookout bulletin. So what do you want to tell them? Ito po, mas maganda po talaga na ma-explain natin kasi po kapag ka po iba ang nadidinig nila, ibang mga naratibo, maaari talaga sila magkaroon ng hindi tamang pag-unawa sa nangyayari sa kasalukuyan. Kung nagkaroon po ng SONA, that's July, August, September, October, tandaan na po natin, marami na po ang nangyari. Nandiyan na po yung mga freezing of assets na in order ng AMLAC. Nandiyan na rin po ang mga pagsasampa ng kaso. At nandiyan na rin po ang sinasabi nating immigration lookout bulletin orders na binigay. Bakit wala pang whole departure order? Unang-una po, ang whole departure order, ang mag-i-issue po niyan ay korte. So dapat malaman po nila na lahat po ng ginagawa ngayon ng administrasyon at ng mga law enforcement agencies ay naaayon sa batas. Hindi po natin basta-basta maaaring
tawagin or sabihin na isang tao ay hindi ka pwedeng magbiyahe, yan po naman ay lalabag sa batas. Dahil lahat naman din po tayo ay may freedom of movement. Yan po ay isang constitutional right. So ang ibig sabihin, kapag ka naman nagpalabas na po ang korte ng warrant of arrest, ito po ay maaaring hilingin sa korte na mag-issue na po ng whole departure order. So sa mga naiinip, ang pamahalaan po ay nasa tamang pagkilos na naaayon sa batas. Nagmamadali, yes, minamadali lahat, pero hindi natin mamamadali ang lahat, pero mag-violate tayo ng batas at ng human rights. So hintayin po natin dahil may naisang pa na po, iyan naman din po ang pangako ng ombudsman. Magkakaroon rin po ng mga preliminary investigation, considering na ang mga dokumento na naibigay sila, na-file sa kanila, ay hindi na kinakailangan ng fact-finding at didiretso sa preliminary investigation. So hindi po kasi, gusto pong ipaalam sa mga kababayan natin, hindi po agad na pagkabigay po ng complaint, hindi na po dadaan sa preliminary investigation. Hindi po maaari mangyari yon. Pag kayo po ang nadimanda, sa lahat po ng bumabatikos o nagkikriticize ngayon, pag kayo po ang nadimanda, gugustuhin niyo po ba pagka-file ng complaint, hindi na kayo makalaga or makabiyahe? Yan po ay, kayo din po ay mabibiktima kapag wala pong due process. So isipin po natin, ang ginagawa ng pamahalaan ngayon ay may katugunan sa due process. Sino man ang madimanda, kayo man o ibang tao, basta due process po ang lagi nating papanatalihin na marespeto. So yun lang po. Sana po maintindihan po nila yan. In relation po sa issue ng transparency, nag-comment kasi si Congressman Laila De Lima about the SALN of the President saying na dapat siya na yung manguna na magpakita ng SALN and wag na siyang gumaya doon sa previous administration that it seems na ginagamit din na protection ng ombudsman. What do you want to tell her? Unang-una po, wala naman pong pagpipigil na ginagawa po ang Pangulo. Pero meron po kasing nilabas naman din po ang procedure, ang Office of the Ombudsman. At nakita po natin na ang ginawa naman po ng procedure ng Office of the Ombudsman ay mas liberal. Mas madaling po ma-access ang SALN ng isang public servant. So kung ano po ang sasabi ng Ombudsman, hindi po magpapapigil ang Pangulo. At kung ano po sinasabi ng Ombudsman, total nandun naman po yung record ng SALN ng ating Pangulo. So kung ano lang po sasabihin ng Ombudsman, still, sabi po natin, mas madaling kumuha po ng records mula sa Ombudsman unlike during the past administration. Sunod na tanong mula kay Dexter Cabalsa, Philippine Dairy Power. Good afternoon po, Yusek. Balik lang po ako dun sa question ni Ms. Maris about dun sa statement ng busy groups. I think ang sinasabi po nila ay what are the concrete actions that the President can do? Kasi nga po, given na some of their demands ay nabanggit na rin po ng religious groups and civil society organizations months ago pa, last month po, lalo na yung tungkol po sa ICI in granting the subpoena and contempt powers. Parang sinasabi po nila, they want the President to certify the bills granting more powers sa ICI as urgent. Kasi the President can do it naman and he can also call for a special session since naka-adjourn po yung Congress. Ano po yung mga concrete steps na gagawin po talaga ng Pangulo? So yun lang po ba yung gusto nila? Na ma-certify as urgent yung bill? Yun po yung sinasabi ba natin na concrete step na gusto nilang mangyari? Among other... Ang dami nung among others. So doon lang tayo sa isang issue muna. Unang-una po, ang NBI po ay isang investigative body. Pero wala silang contempt powers. Pero bakit sila nakakapag-imbestiga at nakakapag-file ng kaso? Nakakapag-endorse sa prosecutor's office para magtuloy-tuloy ang pagsasampa nito sa korte. Meron o wala man contempt powers ang ICI, makikita po natin na sila naman po ay pinupuntahan ng mga pinapatawag nila. Ang pag-iimbestiga po, di naman po siguro kinakailangan sa aking pananaw, nagmangkaroon ng contempt powers dahil marami po ang maaari magpasubpina at hindi naman po kinakailangan na pag hindi pumunta yung tao ay bibigyan mo ng punishment
ng imprisonment. Ang body po, ito pong ICI ay isang investigative body, isang independent commission, na ang layo nila po ay makapag-imbestiga ng malaliman. Kung hindi pupunta yung mga taong maaaring involved sa mga anomalyang flood control projects or infrastructure, hindi na po yan kasalanan ng ICI, hindi po yan kasalanan ng Pangulo, yan po ay kasalanan po ng taong pinapatawag kung ayaw nilang madinig. So kung wala nadinig sa kanila, ang magiging presumption nun, base sa mga dokumentong nakuha ng ICI, ay maaari silang makasuhan. Maaari silang makasuhan ng mga kasong no bail recommended. Definitely, aayaw naman sila sa ganun, hindi naman nila magagustuhan yon. Na habang nilidig yung kaso sa korte, ikaw ay nakakulong. So mas maganda makipag-cooperate sila. Sabi nga natin, kahit walang contempt powers, maaari mag-imbestiga ang ICI. Sunod na tanong mula kay Bea Cuping Rappler. Good afternoon, ma'am. The White House says it has signed trade deals with Malaysia and Cambodia. May framework trade agreements din with Vietnam and Thailand. May we know what's the status of negotiations between the U.S. and the Philippines? May roadblocks po ba in the negotiations, if any? And do we have a deadline set for these negotiations? Well, I was able to talk to Secretary Frederick Go just this morning. At sinabi po niya na meron pa po at patuloy po ang pakikipignegosasyon. At may mga issues po kasi na maaari natin sabihin ko komprehensibo, napatungkol po sa mga trade rules and regulations at pati na po yung mga non-tariff measures like yung services and investments. At nandun po kasi yung mga issues patungkol po sa gusto na protektahan ng bansa natin, yung mga agricultural products. At katulad po ng coconuts, pineapple, sugar, cocoa, electronic products. At yan po, ilan po ito sa mga hindi po sa ngayon makakayang i-negotiate ng basta-basta ng Pilipinas. So, nandun pa rin po ang pakikipag-usap para po yung iba mga produkto natin ay hindi naman po maapektuhan. Sunod na tanong mula kay Harleen Delgado, ABS-CBN. Hi, Yusek. Good afternoon. Yusek, may we get a confirmation if the President has already accepted the resignation of Jaime Santiago and the appointment of NBI Assistant Director Lito Magno as the new OIC Director? It's confirmed. Confirmed po. Can you Okay, specify? confirm po na inaccept na po ang resignation ni dating NBI Director Jimmy Santiago at ang OIC po ngayon na itinalaga ay si Sir Lito Magno. Yusek, may we know if there's any marching order from the President as Magno takes the helm of NBI? Hindi pa po namin napag-uusapan to at kinonfirm ko lamang po, na-confirm lamang po sa atin na na-accept po ang resignation Thank you, ni Yusek. dating NBI Director Jimmy Santiago. Sunod na tanong mula kay Helen Flores, Philippine Star. Good afternoon, Yusek. Yusek, may mga photos and videos po of the group photo during the ASEAN-Japan Summit na wala po si President. Would you like to clarify that? Opo, kasi mukhang hindi na bibigyan ng tamang kwento o konteksto yung nangyari. Doon po at naipaliwanag din po sa atin, sinabi din po ni Sec. Dave Gomez na nangyari po yan, yung kanilang photo ops, ay nasa extended bilateral meeting pa po ang Pangulo with the UN. So, pero naka-attend po ang Pangulo sa nasabing okasyon sa nakasama po ang bansang Japan. So, liwanagin lang po natin, wala po ang Pangulo sa photo ops, pero umattend po siya sa summit. Nagkataon lang po nung sila ay nagkaroon ng photo ops, ang Pangulo ay nasa extended bilateral meeting pa with UN. Sunod na tanong mula kay Joanna Balyaran, GG Press. Hi ma'am, good afternoon. I'm Joanna Balyaran from GG Press, Japanese news agency. My question is about the AXA, the acquisition and cross-servicing agreement that was agreed upon by Philippines and Japan in principle yesterday. Is there a timeline for this? When do we expect this to be signed by both countries? Sa ngayon po, wala pa po tayong masyadong detalye, hindi pa po sa amin na ibibigay.
At most probably, kapag po natapos itong press briefing natin at tanungin po namin yung pinakadetalye, ibibigay ko po sa inyo agad-agad. Okay. Just a different question, ma'am, on the South China Sea naman. How did the president carry the issue on the South China Sea during the ASEAN summit? Did he raise it in the plenary during the retreat? I will rather throw that question at the National Defense and the FA. I haven't received any information on that. Okay, thank you, ma'am. Next from Jonah Gulagon, Asahi Shimbun. Hi, good afternoon, ma'am. Just about the plenary, can you tell us what the president took up during the plenary session yesterday within the ASEAN? Yung plenary session po. What were the items raised again? And going back to the South China Sea, ano po naman ang impression ng Pilipinas tungkol dun sa mga sinabi ng ibang bansa? Did other countries also mention the South China Sea and the issues that we are facing vis-a-vis China? Patungkol po sa South China Sea, at sinabi ko po, mas maganda po na si Secretary Tess Lazaro ang matanong po natin dyan at hihingin ko po ang detalye dahil hindi po ako authorized ngayon magsita at patungkol dyan at wala pa po tayong pinakadetalye. Well, anyway, yung tungkol sa plenary, ito na may napag-usapan na rin po natin kahapon. Siyempre po, ito yung patungkol sa mga shared goals and values ng mga ASEAN na member states. So, yun pa rin po, ganun pa rin po at ninanais pa rin po ng Pangulo na magkaisa ang bawat bansa na miyembro nito para sa magandang takbo ng ekonomiya, trade and investments, and of course, security. Next question mula po kay Rich Bonquevedo, Daily Tribune. Good afternoon po, Yusek. Tinawag po ni Representative Pulong Duterte si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na trigger happy dahil sa statement niya tungkol sa Typhoon missile system capability. He questioned the loyalty of the AFP chief, asking him if he's for the Philippines or for the CIA since the Typhoon missile is from the US. And though nag-clarify na po si General Bronner and the AFP that the statement was a technical fact, ano po ang masasabi ng Malacanang tungkol po? Well, unang-una, noong pa sinabi ng Pangulo, what can we expect from the Dutertes? They are pro-China. Binanggit niya na po yan. At ano pa rin po ba ang masasabi natin sa mga statement ng congressman? Lalo-lalo at sinabi rin ni Commodore Tariela na itong mga naratibo na to ay pro-China. So, sila po ba na mga anak ng dating Pangulong Duterte ay lilihis pa po ba sa sinabi ng dating Pangulo? Meron po tayo dito, kung matatandaan niyo po, sinabi niya, Duterte says he is inutil, cannot do anything against China Sea aggression. Siguro natatandaan niyo po ito. So sila ba, na mga anak, sila po ba ang kukontra sa kanilang ama? So unang-una po, wag niya pong i-undermine yung balak ng Pangulo na palakasin ang puwersa ng armed forces at matuloy ang AFP modernization. Lahat ng ito ay hindi pang sarili, hindi para sa anumang bansa, kundi para sa sarili nating bansa. Kailangan nating lumakas ang puwersa natin hindi para makapaggera, katulad ng sinasabi nila, na pinapanakot nila sa ating mga kababayan, na itong ginagawa ay parang naghahakayat o naghihikayat ng gera. Hindi po yun ang nais ng Pangulo. Kailangan lang pong lumakas din ang ating puwersa at hindi tayo magaya sa nakarang administrasyon na inutil, na ituturing pagdating sa China aggression. Sana madinig din natin sa kanila. Pagka mayroong nadidisgrasya o nasasangkot sa pagwa-water cannon ng bansang China, sana ay maingay din sila. Madinig din natin kung ano ang kanilang mga saloobin sa mga nangyayari sa ating mga mangingisda at sa mga nararamdaman at sinasapit ng ating mga miyembro sa Philippine Coast Guard. Salamat po. Last question mula kay Celerina Monte.
Sorry, good afternoon. Good afternoon, Ma'am Celerina Monte from NHK Japan Public TV. I'm sorry, late po ako. I just want to ask again, I don't know if this was asked already. May we know the most important points that the President raised during the ASEAN Plus 3 insofar as the South China Sea is concerned? Okay, kanina po nabanggit na po natin. Ibibigay ko na lamang sa iyo yung detalye, pati ang binanggit nating mga balita patungkol po dyan. Opo, meron na po kanina. I have a camera there. I'm so sorry. Is it okay if you could repeat? Sorry, ma'am. Pasensya na po. Okay, bibigay po natin ang konting mga sinabi po natin kaninang good news. Okay, sa intervention ni Pangulong Marcos Jr. sa 28th ASEAN Plus 3 Summit, kinilala ng Pangulo ang malaking ambag ng ASEAN Plus 3 para sa regional resilience at cooperation sa gitna ng mga pagsubok sa rehiyon. Nanawagan din si Pangulong Marcos Jr. sa mas matatag na kolaborasyon upang wakasan ang transnational crimes sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa cross-border coordination, information sharing, at victim-centered protection. So ilan lamang po ito sa mga napag-usapan sa nasabing summit. Did he bring up again the code of conduct since I believe the Philippines has been pushing for it, especially when we host the ASEAN chairmanship next year? Sa ngayon, although na ito'y nabanggitan din kanina at natanong, wala po tayo munang ibibigay na anumang detalye patungkol sa South China Sea o sa bansang China. At hayaan na lang po natin si Secretary Tez Lazaro ang sumagot po dyan dahil wala pa po sa amin na ibibigay na detalye patungkol dyan. Maraming salamat po. Pilipinas, personal na tinanggap ang Timor-Leste bilang bagong kasapi ng ASEAN. Malugod at personal na binati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong tanghali si Timor-Leste Prime Minister K. Rala Sianana Guzmao bilang bagong miyembro ng ASEAN. Ang Timor-Leste ang ikapang-11 member state ng ASEAN. Sa nagpapatuloy na 47th ASEAN Summit at related summits sa Kuala Lumpur, nagdaos ng isang pagtanggap si Pangulong Marcos Jr. para kay Prime Minister Sianana Guzmao. Kasama ng Pangulo na bumati sa Prime Minister ang ilang kalihim, kabilang sina DFA Secretary Tez Lazaro, DTI Secretary Cristina Aldeguer Roque, DSWD Secretary Rex Gatchalian, at PCO Secretary Dave Gomez at iba pang mga opisyal ng pamahalaan. Nauna nang nagpaabot ng kanyang pagbati si Pangulong Marcos Jr. noong Sabado sa kanyang intervention sa plenary session ng 47th ASEAN Summit. Para kay Prime Minister Sianana Guzmao, ang mapabilang sa ASEAN ay hindi lamang katuparan ng isang pangarap kundi patunay sa kanilang paglalakbay na puno ng tatag, determinasyon at pag-asa para sa kanilang bansa at sa rehiyon. Pilipinas nakatakdang lumagda sa Artemis Accords ngayong araw. Bilang bahagi ng aktibong partisipasyon ng Pilipinas sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga hakbang na naglalayong magkaroon ng ligtas, matatag at sustainable outer space, nakatakdang lumagda ngayong araw na ito sa Artemis, ang Pilipinas, sa Artemis Accords sa nagaganap na 47th ASEAN Summit at related summits sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ayon kay Philippine Space Agency Officer in Charge at Deputy Director General for Space Science and Technology, Dr. Gay Jane Perez, mas lalong titibay ang bilateral relations ng Pilipinas at ng US sa paglagda sa Artemis Accords. Si Dr. Jane Perez ang kinatawa ng Pilipinas na pipirma sa nasabing kasunduan. Inaasahan ding magbibigay ito ng antas sa global space community participation ng Pilipinas. Mamayang gabi rin nakatakda magkaroon ng bilateral meeting sina Pangulong Marcos Jr. at Vietnam Prime Minister Pham Minh Chanh. At iulat na lamang po namin ang karagdagang detalye mamaya pagkatapos po ng bilateral meeting. Ang bilateral meeting ni Pangulong Marcos Jr. at Prime Minister Ching ay isa sa mga activity ng Pangulo na nagpapatuloy sa 47th ASEAN Summit at related summits sa Kuala Lumpur, Malaysia. Another good news. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi magkakaroon ng paggalaw sa mga presyo ng mga bilihin bago ang holiday season, inanunsyo ng Department of Trade and Industry o DTI na walang price increase sa basic at
prime commodities sa bansa hanggang sa matapos ang kasalukuyang taon. Bago magtungo sa Kuala Lumpur, Malaysia noong Sabado, pinag-utos din ni Pangulong Marcos Jr. sa DTI na siguraduhin ang striktong monitoring at implementation ng maximum suggested retail price para sa mga imported na bigas, lalo na sa mga presyo ng pagkain. Ipinag-utos din ni Pangulong Marcos Jr. sa ahensya na ipagpatuloy ang monitoring at pakikipag-ugnayan sa mga manufacturer na panatilihin ang presyo ng mga bilihin. Ayon kay DTI Secretary Maria Cristina Aldiger Roque, lahat ng mga stakeholders ay nakipagtulungan sa pamahalaan para masigurong walang pagtaas sa presyo ng mga bilihin sa mga palengke, lalo na ngayong darating na holiday season. Nagtutulungan din ang lahat upang maibigay ang presyo ng naaayon at gusto ng ating mga kababayan. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.